Dapat in good terms kayo ng iyong guardian angel. Pero maganda yung ano niya, pagka-latte niya. Rich in iron. Ayun, sawadee kap, tukon. Another day, another grind. This time we'll be visiting Taladnoy. Ayun na pala yung bus. Di ako nakasakay. Pero anyways, yung option ko ngayon ay magbabas. Ito ba yung bus station nila? Opposite of... Okay, baka ito na nga. So, 493, which is yung sasakyan natin, doon tayo bababa sa may Grand Postal Building. Saturday today, ganito yung yung atake dito. Ayun, so may daan na 93 pero naka-AC. Hindi siya tumigil, baka dahil hindi ako nagpara. May gas. Second time ko pa lang din magbus dito. Sige, dahil pinili ko. Actually, may original plan talaga ako na mag BPTS sa Ladeng, tapos sa Taksin, tapos magbo-boat na lang hanggang Marine Department maglalakad. Kaso ito, mas tingin ko accessible dito sa hotel. Kaya ito na lang pinili ko. Di ba? Ganon tayo ka-fluid. 6.5 hours later. Ayan, mga ambience, dahil love na love ko kayo. Ay, sinama kayo sa problema ko. Ayan, dahil love ko kayo. Hindi na ako nag-bus. Nag-Bolt na lang ako. So, Bolt pala yung isa sa mga applications dito sa Thailand. Just like Grab bike. May Grab din, pero mas better or cheaper alternative to. Dito, sa kanila, yung mga motorcycle, like they call it motosai, mabilis sila magpandar. So whenever you try this kind of transportation dito sa Thailand, make sure na number one, you are physically healthy. Hindi ka dapat kinakabahan sa mga ganito. Number two is that dapat in good terms kayo ng iyong guardian angel. Yes. At pangatlo is that meron kang life insurance or travel insurance para less hassle. Pero let's just hope and pray na makakarating tayo sa ating place safe and sound. Kasi parang manilang talaga sa mga drivers dito yung city streets of Bangkok. Hindi naman lahat walang helmet. It's just that other providers, sa experience ko, other providers like Grab may helmet, pero meron ding Bolt na nagbibigay ng helmet. Nakadepende siya sa rider, pero mas preferred nilang option, oh my gosh, sorry, medyo maingay. Preferred nilang option is that walang helmet, just like me. At sa likod ko pala is yung Grand Post Office. Ayan. Doon yung yung parang stop for the bus. Kanina for route 93. Wala akong sunscreen. May sunscreen ako sa mukha, pero wala akong sunscreen sa katawan. Hindi pa ako naka-recover doon sa last. Hindi ko alam kung nakikita niyo ako. Hindi pa ako naka-recover from the last tour I had last month sa Taiwan. So nangitim din ako doon because of day tour. Ito na naman. Go. Bakit ba? So ayan, nagsusuot-suot lang ako sa mga alleys. Pero I think ito na yon because dito ako nilid ng Google Maps. It's just an alley, tapos may mga murals. It reminds me of It reminds me of Rainbow Village sa Taichung. And so meron pala silang like map of Taladnoy dito sa nakapinta lang siya dito sa wall. Pero sige, let's explore the alley. Yung may mga murals. Dito mga more of like teas.
This is a Riverside residence. Ano, not sure. Hotel? So, ikot-ikot lang. Okay, dito. Ano to? Oh, hostel. And a photo cafe. Okay. Talatnoy. Ito may mapa din. So, I'm here. Nandito daw ako. Number 7. So, okay. Hong Xiang Kong. Yeah, I heard this place. Yan. This is Hong Xiang Kong. Teka nga, hanapin ko kung ano yung in-offer nila. Yung coffees nila. Hold on. Affogato. Affogato what? Turn off the lights? Affogato eat my breakfast? What? Okay. I might have. Kaso medyo pricey. But for the experience, why not? So, what about Kim Tini Daimai? ได้ค่ะ Okay. จ่ายเงินด้านนี้ของ Ice latte. ครับ ที่นี่ไม่ใช่หรอ ไม่ใช่ โอเคนะครับ พี่ตัวนี้ก็สับปะรด ไม่เป็นไรครับ ขอบคุณครับ ด้านใน ครับผ้าay taray oh hold on may pa second floor pero wait lang pwede pa sa taas ay akit tayo sana hindi lang tayo ma-slip part pa rin ba ng ano to sino ka dyan? Okay. So, this one is an exhibition room. Okay. Like, more of like antiques. Yeah. So, while waiting pala, pwede palang mag, ano dito. Mag-check. So, dumating na yung order natin. Again, ang order natin ay iced latte and then ham and cheese croissant. Yeah. Ito yung ham and cheese. Okay, ham and cheese. You know what? What made it special is that may pangalan siya. Hong Xiang Kong. Para siyang powder. And then the latte. There. Okay, first thing first is to take a sip sa ating coffee because coffee is life. Ayan, while ordering kanina, nagpa-assist ako kay ate, diba? Narinig ko kasi na sinabi niya dun sa cashier, Americano, yen. So nung na-punch ni ate, nakita ko, sabi ko, may chai at Americano. Sabi kong ganyan. Sabi ko, latte. Buti na lang nakita ko, di sana iinom ako ng kapeng puro na ice. Kung tatanungin ako kung worth it ba ang 320 baht. Kasi yung latte is 160, yung ham and cheese croissant is 160 also. Masasabi ko yes. Kasi imagine the craft they did sa croissant. So ang latte nila is unsweetened, which is like siguro pag typical na cafe talaga is unsweetened. Sanay lang ako siguro sa 3-in-1. Pero maganda yung niya, pagka-latte niya.
rich in iron. Iron. Rich in milk. Sige, subukan natin yung croissant nila. Hindi na ako tuloy nakapag-ikot. Kumain na lang ako. Okay. Masarap. Di ako nagsising kumain muna ako bago nag-diba. Masasabi ko talaga siya is aloy makmak. Anyways, yung cafe pala nila has parang malaki yung nila, yung area covered kasi from the main street, tapos may papasok pang mga seats, and then ngayon nasa cafe ako. Ayan, ano ba to? Room. May tawag silang room dito. Pero what's nice with this cafe is that may may balcony that faces the Chao Phraya River. Nandun siya sa labas doon. So it faces the Chao Phraya River. And kind of interesting siguro dito kapag dapit hapon na or pa-sunset. Ito na siguro ang aking brunch for today. Kasi nakakabusog na yung meat and bread for me. Pero tingnan natin kasi later on, pag hindi susuko ang aking likod, we might go to Chinatown. Kasi malapit lang din naman dito. Pwede siyang lakarin. It's just that mainit ngayon. So, libot-libot tayo. Nakikinig ako kanina sa tour guide ng other groups of foreigners. I was listening to them kung ano ba tong lugar ng Talatnoy. This is a settlement of Chinese. Kung mapapansin ninyo, medyo heavy nga yung influence ng Chinese dito. Even the name of the soy or yung alley is may Chinese siya na element. Ayan. Sabi ng tour guide nila, di ba nakiki-tour guide na lang ako. Isa sa mga places na mataas ang concentration ng Chinese or dito nagsettle yung mga Chinese immigrants before, and then naging complex of Chinese settlement. So meron pang daanan doon kanina sa may 32 bar. Yun yung chocolate bar dito. Dito naman tayo pupunta. Okay, ito yan. Yun yung hinahanap ko kanina. Nasa Bukana lang siya. However, dahil kumain tayo sa Hong Xieng Kong, baka mamaya na lang tayo ulit kumain. Nahanap ko pa yung mural. Okay. Meron din dito. Ayan. Ay, nice. Pati yung QR, ah. Ming. Psst, 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 psst. Nice na, bish. Ming. Parang nasa Cat Village lang ako, ah. Ano, hutong ba to? Ayun, oo. Parang ang dami kong nakikitang mga cats along the way. Yung parang pagiging old na atmosphere niya, it gives more character. Character, oo. It gives more character sa street. Pero ang lakas maka-impact. Ito na? Ito ba yun? Ayan.
So parang, yeah, it makes, parang it makes something sense. But cat, or why is it na parang ang daming cat sa village na to? Meron silang pa ganitong art. Yan, may ganito silang art. Ayun, yung parang nakita ko kanina. Ito is a dog. This one is a cat. Nagpapahinga lang muna tayo ngayon sa harap ng Mother Roaster. I think this is a cafe. Pero yes, nakita ko na rin yung mga painted murals dito sa Talatnoy. And ang hirap niyang hanapin ha. Maganda yung place. It's just that siguro wrong timing ang Teka, ayusin natin ang bangs. Siguro wrong timing ang dating ko or punta ko kasi anong oras pa lang? 2:07 local time. So imagine mo yon 2 PM. Tapos ang init pa. Pero buti na lang kasi may somehow may hangin pa. Papahinga lang muna tayo kasi sobrang init talaga. I was thinking of grabbing a hot chocolate. Pero mas gusto ko ding yung cold drinks na longgan. Nakita ko yun kanina. Ang ganda din kasi sa place na to sa Talatnoy, meron ding mga bicycle tours. So, guided tour siya. Tapos, magbabay kayo around Talatnoy. Kasi malaki naman ang Talatnoy na place. Pwede naman siyang lakarin. It's just that, syempre, ngayon, mainit. Ayan. So, nag-ano sila. Nagbabike-bike. So, yep, let's proceed to our next destination, which is Wat Traimit. So, Wat Traimit is a temple dito lang din around sa Chinatown. So, while walking towards there, bumili ako ng fresh longan juice. Yeah. Just to quench my thirst kasi super init. Hindi ko alam kung kakayanin pa ng camera ko and ng microphone ko yung trip na to. Although meron pa naman akong extension pack para sa camera, but the problem is yung microphone palubat na. So I don't know. Hold on. May nakita akong So para siyang metal scrap shop, pero ginawa nilang mas interesting. Mga gears and toys. So mukha siyang scrap, what do you call this? Scrap place kasi full of metals. Pero parang they welded different things. Common sight pala dito yung parang mga shops that is doing metalworks. Yung mga motor, welding, ganyan, parts ng sasakyan. Kahit dun sa sa parang welcome sign. Masaset mo na yung mood na parang siya. They are doing metalworks. So nilaban natin ang Wat Traimit. Ganito pala siya. Yan. So may ticket siya. Dalawa yung ticket nila. Exhibition and the Golden Buddha, which is the 4th floor. Ang ticket natin ay for Golden Buddha, so that's 4th floor. Di na ako kumuha ng exhibition. Teka lang. Ningal ako. Ayan. Sana umabot pa tong camera natin at ang ating microphone. So, I guess this is the 4th floor. Again, it's customary that if we want to enter the temple, we must leave our shoes or any footwears. Not necessarily the socks also, pero basta mga sapatos lang. Yeah.
Then, walk towards the dedicated path papunta sa harap ng temple. Okay. Reminders. No video, selfie, smoke, shoes. Ayan. Kakagaling lang natin sa loob. So, bawal kasi mag-film doon. Pero pwede mag-picture. Ipapakita ko na lang dito yung picture. Pero, isa din to sa well-crafted. Very intricate yung pagkakadesign ng temple na to. Actually, sa baba kanina, ang daming mga monks or mga neophyte na monks yung kakapasok lang siguro sa monastery. Pero yes, maganda dito sa taas. Fourth floor siya, so mahangin. And then, ganito siya sa paligid. Hindi ko lang alam kung makikita nyo yung taas. Yan. Para makita. Ano natin. Ilaban natin to. 6% na camera. Tapos iikot natin kayo sa Wat Try Meet. So dito, makikita nyo yung Buddha siguro. Pero pag sa loob na, bawal na siyang i-video. Hindi ko lang alam kung nakikita ba. Ayan. Yung Golden Buddha. So nagre-require sila ng ticket dito. Which is affordable naman. Typical siya sa mga temples dito sa Bangkok. At tingin ko uulan pa. Pero yes, typical siyang price dito sa Bangkok. Which is 100 baht. So, sasagad na lang natin yung ating tour dito sa temple. Kasi mukhang uulan. Ganito dito pala, pag pahapon na, at tingin ko malapit na, so kailangan ko na sigurong magmadaling umuwi. Para hindi ako maabutan ng ulan. Mga puans, pauwi na ako. Kasi baka umulan, pero iba tong Bolt na nasakyan ko. Ang bilis. Tingnan nyo kung paano siya lulusot. Pak. Buti na lang hindi masyadong traffic. Pero mabilis. Kakayanin pa ng camera ko. 3%. Wala na. Sira na yung bangs ko. Very fast. Sobrang fast. Baka makurot ko si kuya. Pero favorable na lang din. Kasi baka maabutan ako ng ulan. Kasi ganito dito pag pahapon na umuulan. Hindi ko lang alam kung na-catch nyo kanina yung kulog. Pero yes.